plano mong bumili ng bagong laptop ngayon at nakita mong may Intel Celeron sa specs, stop ka muna at baka masayang lang ang pera mo kahit murang-mura pa yan. In this video, malalaman mo kung bakit ang Intel Celeron ay parang junk device sa tech world. Murang bilhin pero magsisisi ka lang sa huli. Let's talk about sa performance, future-proofing, real-life benchmarks, at syempre, kung ano ang dapat bilhin mo instead. Okay, let's be fair. Bakit nga ba laging may Intel Celeron sa mga budget laptops? Simple lang. Marketing. Intel Celeron has been around since the late 90s. Ang promise, basic computing. Para sa emails, documents, YouTube, Zoom. Pero here's the thing. Basic computing noon is not the same as basic computing ngayon. Noong 2010, okay pa yung 2-core, 2-threads Celeron. Pero ngayon kasi, kahit ang web browser mo, demanding na. Modern websites need more RAM, more CPU threads, and faster storage. And the Celeron just can't keep up. Let's look at real-life scenarios. Pag nagbukas ka ng Google Chrome ng 3 tabs, nag-Spotify ka, sabay Zoom, ayun na, ang bagal niya na. So kung titingnan natin tong benchmark time, Intel Celeron N4020 na mayroong 2 cores, 2 threads, and Ryzen 3 3200G na mayroong 4 cores, 4 threads, and the last is Intel i3 12100 na may 4 cores, 8 threads. Then, yung pass mark scores nila, yung Celeron is merong 1,600. Then, yung Ryzen 3 ay merong 7,000. And the last one, yung i3 is merong 13,000. So, dyan pa lang kitang-kita na left behind si Celeron. So, kita mo na, hindi konti ang difference. So, halos 8 times ang performance ng i3 versus Celeron. So, kung magtitipid ka at Celeron ang nakita mo, mas tipid kung hindi mo siya bibilhin. So, there is a hidden cost of buying a Celeron. Akala mo nakasave ka ng halos 3,000 to 5,000, pero ang kapalit, wasted time, frustration, useless multitasking, short lifespan. Ang mga Celeron laptops ay kadalasan non-upgradable. Soldered RAM lang siya, tapos eMMC storage lang, then no SSD support, tsaka walang cooling system. Ang resulta niya, after 6 months, gusto mo na siyang ihagis. At kung pang online class, work from home, o kahit casual gaming, kalimutan mo na. Hindi ito built for today's application. Who should buy a Celeron? The short answer is halos wala. Okay, fairness time. May mga very specific use cases kung saan pwede pa rin ang Celeron. Una, pwedeng pang printing shop kung Word lang talagang bubuksan. O kaya naman pang POS system sa tindahan. And the last one is pang ultralight server na hindi critical ang speed. So, sa nabanggit kong tatlo, ganun lang ang pwede niyang paggamitan. So, kung ikaw ay student, freelancer, or casual gamer, o kaya naman content creator, streamer ng anime, then, utang na loob, huwag kang magse-Celeron. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Now, I know may magko-comment dito ng, hindi naman ako maglalaro basic use lang naman. So, okay na yung Celeron, di ba? The legit question, parang ito ang real answer. Yes, okay lang ngayon, pero hanggang kailan? Okay, think long term. Bibili ka ba ng PC para lang magtiis every 6 months? Or gusto mo ng machine na kaya pa rin by next year? At kahit papaano, pwede pang i-upgrade. So, kung gumastos ka ng halos 13,000 sa isang Celeron laptop na tatagal lang ng 1 taon, mas mahal pa yan kaysa sa 18,000 laptop na tatagal ng 3 to 4 years. Depreciation plus stress equals sayang. Kahit pang basic use ka lang ngayon, what if magbago ang needs mo? What if kailangan mo ng Canva, ng Microsoft Teams, o biglang magka-online class na sabay ang anak mo at ang work mo? The answer is, hindi ka handa kung Celeron ang hawak mo. So, ano ang mga better options kung nasa tight budget ka?
So, yung second hand na Ryzen 3 3200G, solid na yan na merong integrated GPU. Kaya niyan mag-light gaming. O kaya naman Intel i3 na 10th generation. Meron yan 4 cores, 8 threads, at swak yan sa 6,000 to 8,000 na build. Pwede rin naman yung Ryzen 5 na 3400G kung may konting dagdag budget. Okay naman, makonsider mo yung second hand na ThinkPad with Intel i5 8th Gen. Sulit yan para sa mga estudyante. Okay, tip ko lang, kung 15,000 lang ang budget mo, mas sulit ang second hand na i5 laptop kesa naman dun sa brand new na Celeron. Okay, don't pay for brand new na trash. Mag second hand ka na lang kung kailangan. So, final thoughts, kung may natutunan ka today, isang like lang sapat na. So kung may kakilala kang bibili ng Celeron, i-share mo to sa kanya bago siya magsisi. So, ano sa tingin mo ang pinakasulit na budget na build this 2025? Paki-comment down below naman. So, subscribe for more real world PC advice, local pricing, at hardware tips na hindi sponsored. Kasi dito sa PC Stories PH, totoo ang kwento, hindi hype. Okay, salamat sa panonood at huwag kalimutan, iwasan ang Celeron